Okay, situation. A simply supported girder of a bridge spans 25 meters. The standard truck load, H load, consists of two moving loads, 4.3 meters apart. And the loads are as follows. You have P1 equals 142.4 kilonewtons, and we have P2 equals 35.6 kilonewtons. So we are asked to find the maximum support reaction, the maximum moment in the girder, and the maximum shear at the midspan. Okay. So that's all. So una, this is a problem about moving loads, no? It's about moving loads. So the first thing we have to learn here is una, we have to think uh of how the moving load will pass through the beam. So let's say ito yung dalawang moving load. Let's say ito yung mas mabigat, P1, ito yung mas magaan, P2. Okay, and according to the problem, this is 4.3 meters apart. Okay, so ganyan. So ngayon, let's say ito yung girder natin. Ayan, 25 meters. Okay. So unang question, ano daw yung magiging maximum support reaction? Ano yung magiging maximum support reaction? So, if you don't have any knowledge about influence lines yet, no? Kung halimbawa wala ka pang ganong knowledge, madali namang isipin kung paano natin makukuha yung maximum na support reaction. Okay? So, di ba dadaan yan pag ganito? O di kaya from dito pupunta pa from left to right or pwede rin from right to left, no? Either ways. Okay? So ngayon para ma-produce natin yung maximum support reaction, ideally gusto natin mapalaki ng husto yung reaction, di ba? And para mapalaki ng husto yung reaction, ang idea lang kailangan ipatong mo yung pinakamabigat na load dun sa support mismo. So pwedeng ganito ang position niyan. So yan na yung position for maximum reaction. Okay? Copyin ko lang to kasi gagamitin ko pa mamaya. Ganun din to. Okay, so ito yung position ng maximum reaction. So dito natin makakuha yung maximum reaction. Okay, and to solve for that, may mga measurements naman. So guys, pwede nyo itong i-convert. Pwede nyo i-analyze ito ng dalawang load or pwede nyo rin siya i-convert into a resultant load. No? Pwede rin yun, kahit alin doon. So kunwari na lang muna, hindi ko siya i-convert sa resultant load. So bali, magsa-summation lang ako ng mo. Tawagin ko tong point A. Tawagin ko tong point B. So, para makuha ko yung reaction sa B, so magmo-moment lang ako sa A. Okay, assuming counterclockwise positive. So, we have 35.6 times. Ang moment arm natin, bali ito. Ito, no? Which is ano yan? That is just 25 minus 4.3 meters, no? Okay, and that is clockwise. And then 142.4 times 25. And then also clockwise. And then yung R will produce counterclockwise. So that will be our maximum reaction. So we have 35.6 times 24 minus 4.3 plus 142.4 times 25 over 25. So that gives us 171.88 kilonewtons. And that will be our answer for the first question. So para makuha ang maximum support reaction, ilalagay lang natin yung moving load doon sa mismong support na yon
provided na ang ilalagay mo or ang ipoposition mo is yung pinakamabigat na load. Tapos yung ibang load, you want it to be on the beam as well. No? Kumbaga, we do not want this position. No, this position is not maximum yung ganito. Yan. Oo nga, pinatong mo nga yung pinakamabigat na load doon sa support. Kaso nawala naman sa beam yung isa pang load. Kaya hindi yan yung maximum, no? Ang maximum ay kapag minirror ko to, dapat ganito siya pero yung nasa left ay 142.4 yung load. Pwede rin yan. Same lang yung magiging sagot diyan. Okay? Next. Calculate the maximum moment in the girder. So ito naman may rule ito. So para ma-produce daw natin yung maximum moment kapag dalawang load or more, ang rule na kailangan nating tandaan is dapat daw yung resultant nitong load na to, lagyan natin ng resultant, ano? Ay, lagyan natin ng resultant. Ito na sa baba. Lagyan natin ng resultant. So let's say ito yung resultant niya. Kanyari yun yung resultant. R. Okay, which is ano lang naman, pag inad mo tong dalawa, yun 35.6 plus 142.4. So that is 178. So 178 to. Okay? So ang rule para ma-produce daw natin yung maximum bending moment sa beam ay dapat daw yung gitna ng beam, no? Okay, so gitna yan. So ibig sabihin itong ka-left, half ng 25, so that's 12.5. Itong kabila, ganun din. 12.5. Okay, so ang rule ay kailangan daw yung largest load at saka yung resultant is papagitnaan yung center line ng beam. Ilalagay mo sa gitna, ganyan. Ulitin ko yung largest load at saka yung resultant ng mga loads ay kailangan nasa gitna nila, nasa pagitan nila yung center line ng beam. And once na na-position mo siya ng ganyan, yung maximum moment ay matatagpuan sa ilalim ng largest load. So wala sa midspan. Nasa ilalim ng largest load. So bali nandito. So nandiyan sa ilalim. Okay? Pero bago natin yung mapagitnaan, syempre kailangan mo nating malaman nasaan ba itong resultant. Kailangan mo nating malaman anong distance nito. Yan. Okay? So to solve for that, we will simply apply Varignon's theorem. Okay, so if you remember from statics, no, Varignon's theorem na. Basta pag naghahanap ng location ng resultant, Varignon's theorem lang. Okay, so I will take summation of moment at the left or at the right support. Bali ito. I mean right na load. Dito ako mag-moment. So, di ba, Varignon's theorem, yung moment ng resultant, which is 178 times x. Okay, x or x bar, x na lang ay equal lang sa summation ng moment ng mga components niya. So yung 142.4, 0 yung moment R kasi doon tayo nag-moment. Plus 35.6 times 4.3. So ganyan. And then from there, we can solve for X. So we have 0.86. Okay, so 0.86. So ibig sabihin ko, ito ay 0.86. So, malalaman na natin ngayon kung saan natin exactly ipoposition yung resultant force. So, bali, ganito. Papagitnaan yung center ng beam. Ayan. Okay, so ibig sabihin, alam natin exactly na ito ay kalahati ng 0.86 o 0.43.
Ayan, 0.4. Tapos, dito daw matatagpuan yung maximum moment. Sa ilalim ng largest load. Okay, so paano natin ngayon kukunin yun? So, una, we need the reaction. Pwedeng ito, pwedeng kabila. Na dito na ako sa kanan. Reaction sa B na lang ako. Okay, in that position, let's solve for the reaction at B. So, magsasummation tayo ng moment sa A equal to 0, assuming counterclockwise positive. Lipat ko lang to. Ayan. So, we have okay, ito na yung sinasabi ko kanina. Pwede na, dito wag malilito ha. Pwede na ang gamitin natin na i-moment is yung resultant. Or pwedeng itong dalawa ulit. Pero ang wag niyong gagawin is parehas niyong minomen. Kasi itong resultant, ano lang yan eh. Katumbas lang itong dalawa eh, di ba? Ano lang niya yun eh. Parang equivalent force nitong dalawa. Kaya wag natin dodoblehin. Mangyari nung dodoble yung moment natin. So isa lang, mamili ka lang. Gusto mo yung resultant i-moment mo or itong dalawang to. So syempre, mas madali kung yung resultant na lang para isa na lang, 'di ba? So ito na lang resultant ang imo-moment ko, ang kailangan ko na lang is itong distance na to. And that distance can be identified as yung half ng length minus 0.43. Kasi 0.43 to eh. 'Di ba? So therefore, we have the resultant force na 178 times 12.5 minus 0.43. Okay, and that is clockwise. And then your reaction sa B times 25. And that is counterclockwise. So we can easily solve for the reaction at B. So that is the reaction at B, 85.938. Okay, so after na ma-solve yung reaction sa B, pwede na natin ngayon makuha yung moment dito. So, actually, ang ginagawa ng iba, nagmo-moment diagram pa, shear and moment diagram, kasi meron makukuha mo muna yung reaction dito, tapos mag-shear diagram ka, ganyan, 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 ganyan. Tapos imo-moment diagram mo, no? Hahanapin mo yung, drawing mo yung moment diagram. So, magiging ganito kasi moment diagram yan. Parang ganyan. Okay? So, nandun yung maximum moment sa ilalim nito. Pero, para less hassle, pwede naman tayo mag-method of section. So, wag yung method of section na lang ako. So, isa-section ko na lang to. Tapos, i-isolate ko yung sa kanan. Okay, tawagin natin yung na section AA. Ayan. Okay, so, section AA. Okay, so, ang itsura nun, ganito. Ayan. Tapos, meron pa rin dito, andito yung load. Na 1, ano yan? 142.4. Okay? And then, dahil na meron dito reaction, okay, tapos dahil nag-cut tayo doon, meron ditong shear, tapos merong moment. At yung moment na yan, ine-expect natin, yan na yung maximum moment. Now, as for the length, yung length nito ay ito, hanggang dito. Which is, mula dito hanggang dito is 12.5. Babawas natin to. So, 12.5 minus 0.43. 43 din, kagaya lang sa left side. Ayan. Okay? And all we have to do is to take summation of moment dito sa point na to. Tawagin ko naman to na point C. Point C. So taking summation of moment at point C, assuming counterclockwise is 0. So we have negative M max. And then we have the reaction at B. By the way, yung reaction ng B ay ano? 85.9384. Okay, so we have 85.9384 times 12.5 minus 0.43. Tapos ano to? Counterclockwise. So positive.
And basically, that's it. That's your maximum moment. Okay, and that gives us 1,037.28. 1,037 pala. Kilonewton meter. So that's our maximum moment. Okay? So kanina ang sagot natin ay 171 tapos ngayon 1,037. Okay? So that's how we determine yung maximum moment kapag dalawang moving loads. Kapag tatlo or more, same idea guys. Same idea. Papagitnaan natin itong center line ng beam nung largest load at nung resultant force. Okay? So that's how we determine the maximum moment. Okay? Alam ko may formula dito, kaya lang hindi ko recommended na i-memorize nyo yun kasi hindi siya sustainable. Okay, hindi siya sustainable. Unang-una, para lang yun sa specifically dalawang moving load. Kapag tatlo na or more, hindi mo na yun magagamit. Yung formula na merong, medyo mahaba rin kasi yung formula ko, kaya ano kaya ayoko siyang minimemorize eh. Okay? Pero pwedeng i-derive dito kung gusto nyo. Pwede naman nating i-derive. Bali, mangyayari, bali uulitin lang natin to lahat, pero magiging variable lang to lahat. 'Di ba? Magiging R lang to, P1 to, P2 to. Mas makukuha mo yung X in terms of R, P1, and P2. Tsaka yung length pala, yung distance between them, no? Tapos, ito lang mismo ang gagawin. Mag-moment tayo, magka-cut tayo dito. I mean, kukunin mo muna yung reaction. So, makukuha mo yung reaction in terms of P1, P2, tsaka resultant. Tapos, pagkatapos nun, magka-cut ka dito. Tapos, pag nag-moment ka dito, you can solve for the Mmax. In terms of ano nga lang, P1, P2, yung distance between them. Okay? So that's for number two. For number three, what is the maximum shear at the midspan? So ano naman daw yung maximum shear sa midspan? So bali, ito naman, nakaspecify na sa midspan yung hinahanap. So malamang, ang gustong natin gawin dyan ay ipatong itong largest load dun sa midspan mismo. Okay? So yun yung idea. So gawin natin. Open ko lang tong beam na to. Ayan. So gusto niya sa midspan. So di ba ito yung midspan? Gitna to. Ayan. Shear sa midspan. So lalagay natin dyan. Patong mo siya dyan. Ayan. Tapos hanapin natin yung shear dyan. Okay, sa midspan. In that position. Alright, so para makuha yun, once again, kukunin ko lang yung reaction R. So mag-moment lang ako sa A. Again, equal to 0, assuming counterclockwise positive. So this time, ano na to? Pwede natin kunin yung resultant ulit. Di ba yung resultant nandito? 178. So pwede yung resultant na lang ulit yung gamitin natin. Tapos ito, 0.86, di ba? So, ibig sabihin, yung distance ni resultant from the left ay 12.5 minus 0.86. So, therefore, we have 178 times 12.5 minus 0.86 clockwise, and then yung reaction sa B times 25 counterclockwise. So, we can solve for the reaction at the B. So, that is 82
0.88 kilonewtons. So, yun yung reaction dito. And then, para ma-solve natin yung shear dito sa midspan, ganun ulit, magme-method of section tayo. Cut natin to. Okay, tawagin ko naman to na section BB. So, yung section BB natin, ito yung itsura. Okay, so meron ditong force na 142.4. Tapos meron ditong shear. Yan, at ina-expect natin na yan na yung maximum shear. Okay, so ito medyo tricky ng kaunti itong ano natin, itong section BB na to. So, itong section na to, we are assuming guys na ano na to, lagpas na ng konting-konti sa load na to. Lagpas na siya ng konting-konti. Okay, nandun na siya sa right side eh. Kasi di ba itong load na to nandito yan eh. Okay, so let's say ito ay lagpas ng konting-konti doon. So practically wala na to, hindi to kasali dun sa section na nasa right. Okay? So with that said, kung mapapansin, pag nag-summation of forces tayo Y, klarong-klaro na yung maximum shear ay equal sa 82.88 kilonewtons. Okay? And that will be our answer here. Okay? Another way is by simply drawing the shear and moment, the shear diagram. Pwede naman natin din i-drawing yung shear diagram dito. Yun nga lang, kailangan natin kunin yung reaction dito sa left side. No? So, gawin din natin yun. Pakita ko lang din. Para lang meron tayong option. Ayan. So, kunin mo natin yung reaction dito sa left. So, i-diretsuhin ko na lang ha. Bali, 178 minus answer. Ayan. So, ito yung reaction sa left. 95.12. 95.12. Tapos kapag dinrawing natin yung shear diagram, note, wag natin isasama yung resultant ha. Yung actual load ilalagay natin. So this is going to be 95.12. Pagdating dito, mamaminosan ng 35.6. So that is 59.52. Pagdating dito, mamaminosan ng 142.4. That is negative 82.88. Okay, tapos pagdating dito, mapaplasa ng 82.88. So, ayan. Yan yung shear diagram natin. And dito, klarong-klaro na ang maximum shear sa midspan. Dalawa yung shear sa midspan. Itong 59.52 at saka itong 82.88. Itong 59.52, ito yung to the just the right left side. Ito namang 82.82, ito nasa right side. Okay? Kaya nga sabi ko kanina, nung nag-method of section ako, nung sinosolve natin to, just to the right, is hindi natin to sinama. Kasi kapag just to the right, nalagpasan na yan eh. Okay? Pero kung ang method of section tayo, ta sa left tayo nakatingin, kasali to. Okay? So kasama yan. Dapat dito tayo sa left nakatingin. So anyway, as you can see here, ito pa rin yung sagot natin. Na Vmax at the midspan ay equal sa 82.88 kilonewtons. And of course, pwede rin ito ma-solve ng influence line. Pero let me have a different example in discussing influence line later on. So for now, that's our solution for this specific problem, and that's how we solve this problem.